So, ang sinabi niya sa akin is that kapag nakalagay kasi na mommy, daddy, babe, hon, or anything, pag nanakaw yung phone nyo, nawala yung phone nyo, na-snatch yung phone nyo, or may nakakuha ng phone nyo, or may nagkaroon ng access ng phone nyo, at binalak mang scam, or kung sino man na naka-access ng phone mo na may bad intention, ang una-una nilang tatawagan or lolokohin or isa-scam ay yung mga malalapit sa'yo. Hello mga stories. So, ito sa shorts edition naman to. Kung napanood nyo yung recently about sa yung video ni ate tungkol sa mga contact list na sinasabi niya na kailangan full name yung tinutukoy niya dito. So, ang sa akin lang naman, okay, sige, tama naman. Instead yung mommy, mahal, daddy, or ate, kuya, okay, sige, ilalagay natin yung full name. Tama nga naman na, na if ever na just in case na ninakaw yan, syempre yung mga, mga itatarget is yung malalapit na sa iyo, okay? Nandun na tayo. Ang sa akin lang kasi, hindi katulad ng mga ibang, like for example, halimbawa, nakawang ka, pero ganun din yung name mo. Sa tingin mo, safe pa rin yun? The answer is hindi. Hindi pa rin safe. Kahit sabihin mong, kahit full name man yan, kahit yung nakalagay yung nanay, yung sa contact list mo, yung mom, dad, or nanay, tatay, o kahit buo yung yan, hindi ka pa rin safe. Bakit? Kasi, if ever na ninakawan ka, ganun din yan eh. Kukunin yan lahat ng mga contact list mo. Kukunin ko ng contact list mo, lalagay yan sa database. Yan, i-access lahat yan. Nangyayari yan. Kayat yan, i-text sa inyo yan, ganito, ganyan. Once na nag-reply, any mga contact list dyan, pwede may tendency na tatawagin, kukulitin, ganito, ganyan. Di ba? Wala ano lang yan. Di rin safe din yan. Kahit sabihin mong full name mong ilagay dyan, tapos nakaka or may snatch or something, ganun din yan. Di ba? Wala, lang. Pero just to make clear naman, yun ang mga stories.